Eto, pag-usapan natin, walang Duterteng tatakbo sa Senado, ayan. At, Doc Willie Ong, bakit tatakbo pa, eh, may sakit na nga, critical na nga ang buhay. At eto, sagutin niyo rin, Lito Lapid, dapat pa bang tumakbo bilang senador? Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, Coach Oli News PH magbabalita po sa inyo at sana po maikling paalala lang doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, click nyo na po 'yan. Hit the subscription or uh, the notification bell at saka yung mag-subscribe po kayo nang sa gano'n 'pag ako ay may video na lalabas, eh, mapanood nyo agad, Subscribe po kayo, Coach Oli News PH at sana i-like nyo po itong video na ito para sa gano'n ay mas kumalat. O yan, simulan na po natin agad-agad. Ito po pag-usapan natin yung patungkol kay Doc Willie Ong kasi marami pong critical ngayon kay Doc Willie Ong. Sa tingin nyo, sa mga manunood ng video na ito, dapat bang tumakbo si Doc Willie Ong or hindi? Ayan sagutin nyo po sa comment section. Okay, sige, ito pag-usapan na natin. Okay, we're live. Kamusta po? Sa mga followers ko, gusto ko lang kayo batiin ngayong araw na to, October 3. Kung mapapansin nyo, medyo gumaganda na po yung pakiramdam natin. Pero ako noticeable talagang medyo gumagan. Kasi nung unang napapanood ko tong video na ito, ako po ay natakot para kay Doc Willie Ong. Dahil yung kanyang pangatawan at kanyang itsura ay medyo delikado ang dating. Pero ngayon po kasi ay gumaganda na po ang kanyang itsura at pangangatawan. No? Kasi ako po ay nasanay sa may cancer kasi po yung mami ko is 13-14 years nagkaroon ng cancer bago po siya kinuha ng Panginoon. Kaya alam ko yung transformation simula sa malakas hanggang sa nanghihina, no? At yung mga latter part ay nakita ko po iyon, no? Medyo talagang sobrang nangayayat, no? Pero ngayon napakaganda at maayos-ayos ang pangangatawan ni Doc Willie Salamat Ong. po sa prayers nyo. Bigay tayo ng health update. Bukod lang sa walang buhok, pero kung titingnan niya, parang naging normal na yung kulay ko. Kahapon galing lang ako sa check-up sa doktor ko dito, yung Singapore doctor, si Dr. Ang Peng Tiam. Nagulat siya na normal na yung test ko lahat Yung kidneys ko, normal na. Liver ko, normal na. Wala nang paninila, wala na lahat. Wala na natitirang problema. Tapos sabi nga niya, maybe in 1 week, uulitin na yung PET scan buong katawan para makita kung lumiit, gaano kaliit, o ano nangyari dun sa bukol para malaman natin. Pero kung makikita nyo, gumanda na yung kulay natin. May hingal pa rin tayo, syempre. Kasi nung una, nag-umpisa naman tayo ng manas na manas Diba? Pero ngayon, I'm feeling better. Kagabi, nakatulog ako for the first time, mga 8 hours of sleep. So, yun na pinakamaganda. Tsaka ngayon, kaya ko na kumain ng marami. Kaya ko na kumain ng ampalaya, kangkong, pero kailangan ko karne. Ang turo pala, pag cancer patients pala, hindi nyo dapat dinadiet. Mali palang gawa natin. Pag may cancer na, bigay mo na lahat ng taba na gusto niya. Taba, baboy, lechon, kahit ano, basta kumain lang siya ng kumain. Kasi may kalaban na siyang bukol May cancer na siyang kalaban So, dapat po ganoon. So, basically, salamat po. Salamat sa mga prayers nyo. Mukhang very, very effective. Tingnan natin kung magtutuloy. So, yan ang unang miracle na hihingiin natin na sana hindi lang naman ako ang gagaling. Gusto ko lahat tayo sabay-sabay. Maraming may cancer sa atin, di ba? Alam nyo po, naipayo din yan ng doktor sa mami ko, no, nung siya ay nagkaroon ng cancer. Kainin mo na lahat.
lahat ng gusto mo. Ang importante kasi nakakakain dahil dumarating po sa may sakit, lalong-lalo na po ang may cancer, talagang nawawalan sila ng gana. Kita po namin 'yan, ah, yung parang, ang tingin nila sa pagkain ay naduduwal na sila agad-agad. 'No, may mga panahon na gano'n. Kaya pagka puwedeng kumain, kahit po yung mga bawal, baboy, taba, kain lang, sige kain lang, importante may panglaban yung katawan, lalo na't nagki-chemo, eh, pakainin. Maraming may cancer, baka hindi nila alam. Maraming meron mga malulubhang sakit, di ba? So, yun po ang unang reason. Mukhang gumaganda pakiramdam. Ano? Parang normal na, hindi nyo nahalata eh. Totoo yan, Hindi totoo na siya yan. halatang may sakit eh. Di ba? Nakita nyo naman yung mukha na may sakit. Oh. Kahit pakita ko pa leeg ko sa inyo. Kitang-kita, gumanda ang pangangatawan Hindi ni nahalata. Doc Wala nang Willie. galit eh. Pati kulay, yung Nakita mo kasi naman may nung mga una, nangingitim-ngitim diyan, eh. Di halos ba? hanggang ulo yung May umihilas nakita sa tayong akin. mga politiko biglang Saka nangitim ng dati, hindi ka todo. Yun, talaga isang makakain. senyalis na hindi Ngayon, maganda. malakas na. So, iba talaga, mukhang miracle kasi sobra hirap daw kalaban tong sarcoma. Sarcoma daw mahirap talaga. So, that's one. And second, baka magulat kayo, in-inform ko naman kayo, magpa-file po kami ni Doc Lisa for Senator May 2025 para paggaling natin. Ang tapos ng treatment ko kasi November eh. So, by December, dapat nasa Pilipinas na ako. By December, first week, second week, bago Yan po pag-uusapan natin. Dapat bang tumakbo si Doc Willie Ong? Pag-usapan natin yung mga tatakbong senador. Christmas sa Pilipinas na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa Pilipinas. So, by that time, matagal pa naman yung campaign period eh. Matagal pa naman eh, di ba? So, by that time, hopefully, malakas na tayo at makakatulong na tayo sa tao, di ba? Bakit pa, ayan, tinatanong, Doc, Eto matinding may talong. sakit ka na nga ng cancer. Bakit ka pa kailangan tumakbo at tumulong sa tao na yan ang gusto mo? Hindi ba pwedeng mag-abroad ka na lang? Number one, magsaya-saya ka na lang. Sasabihin nila, pag ako may cancer, mag-abroad na lang ako. O mag-e-enjoy na lang ako ng buhay. Sasamahan ko na lang yung asawa, anak ko. Pwede naman yun. Kung yun po ang gusto ninyo. Okay? Para sa inyo, kung yun ang gusto nyo, ganun na lang, enjoy na lang. Tama naman yun. Wala naman nagpipigil sa inyo eh. Diba? Kaya huwag nyo ako pipigilin. Huwag nyo ako pipigilin. Iba kasi ang gusto ko. Yun ang matindi. Iba kasi ang gusto ko. Alam nyo, kung ako po tatanungin pero syempre gusto ko rin marinig at makita yung mga comments ninyo kung dapat bang tumakbo si Doc Willie Ong bilang senador. No? Ito naman ang sa akin. Kung ako lang ay bilang ordinaryong Pilipino, gusto ko siyang tumakbo. Sasagutin kita, explain po natin kung bakit gusto ko siyang tumakbo. Pero kung ako ay kaibigan ni Doc Willie Ong o kamag-anak ni Doc Willie Ong, ang sasabihin ko po sa kanya, pahinga ka na lang. Enjoy life, relax, magpalakas ka nang hindi ka nasi-stress sa politika nang sa ganun may panlaban ka sa cancer. Kasi po, very stressful po ang may cancer. Gaya na sabi ko, may experience kami dyan. At syempre, ang politika, sobra-sobra. Kahit nga kaming political vlogger lang, grabe. Grabe ang stress. Grabe po. Lalong-lalo na sa pamahalaan natin ngayon, ang tindi. Ang tindi. Pag ikaw ay oposisyon, ang tindi ng ibinabato sa inyo. Kaya talaga napaka-stressful. Kaya kung ako ay nagmamahal kay Doc Willie Ong, siguro ang papayo ko sa kanya, mag-enjoy ka na lang, magpahinga ka na may panlabang ka. No? Ngayon, kung ako naman ay ordinaryong Pilipino na hindi kakilala si Doc Willie Ong, ang sasuggest ko tumakbo. Bakit? Kailangan natin, para sa akin, kailangan natin ng mga new breeds. Kailangan natin yung mga hindi trapo. Kailangan na natin sumubok nung sa tingin natin ay talagang may malasakit. At nakasama ko po ito si Doc Willie Ong. Talagang napaka-humble nitong tao na ito.
at hindi siya trapo. Hindi siya yung ngingiti kasi kailangan ngumiti, hindi, yung totoo siya. At ito ay puwedeng maging representante natin para maayos ang ating usaping pagtungkol sa health system. Kasi ito dinadanas niya. I strongly believe that the best teacher is experience. At ngayon, bilang doktor, at siya mismo ay nadadanas niya yung cancer, alam niya ang kahinaan ng ating health center o ang ating health system. Dapat maayos ito dahil pag ikaw ay nagkakasakit, lalo't mahirap ka, malaki problema. Kaya nga po malaki ang chances pag ikaw ay nagkasakit na malubha, chances are mamamatay ka. Bakit? Yung health system po natin may problema. At posibleng makatulong si Doc Willie Ong dahil, eto nga, bukod sa pagiging doktor, ay na-experience niya pa. Ngayon, pag-usapan natin. Coach Oli, hindi ba dapat kailangan niya magpahinga? Sabi mo nga, para may panlaban sa sakit. No? Pero kasi sinabi niya, yun ang gusto niya eh. Diba? Iba-iba tayo ng gusto. Halimbawa, kung sa akin talaga ito mangyayari, siguro ako ay magbababad na lang sa church. Yun ang gusto ko eh. Iba-iba po tayo. Meron sa atin, siguro, mamamasyal na lang parati, merong magra-ride, merong kung ano-ano gagawin. Merong pa-relax-relax na lang, magkakape-kape na lang. Ako siguro ganun. No? Kape-kape na lang, basa-basa, relax, no? Yun ako masaya. Kaya lang, yun ang gusto ni Doc Willie Ong at very possible, dun siya masaya. Kasi kung saan ka masaya, yaan na magbibigay sa iyo ng magandang good hormones, magandang pangangatawan. Good hormones na pwede mong panlaban sa sakit. Naalala ko yung aking tatay. Kahit may sakit yun, nagtatrabaho yun. Parang kasi pagka iyon ay nagpahinga, parang lalong lalagnatin. Kaya minsan kahit ngayong may edad na, siya'y retiro na, galaw pa rin ng galaw. Gusto magtrabaho, gusto magsulat, gustong involved pa rin, gusto pa rin magnegosyo. Bakit? Kasi feeling ko pagka nagpahinga, lalo siya manghihina, yung edad niya ay lalong lalabas. So, kung ginagawa mo kasi yung gusto mo, at kung talagang dyan masaya, kahit nga maraming bashers, si Doc Willie Ong, sabi nga niya, kaya daw siya nagkasakit dahil maraming bashers. No? I don't want to judge him patungkol dyan. Pero kung dyan siya masaya, at magbibigay sa kanya ng good health at magandang pangangatawan, kasi may mga ganun tao eh. Masaya silang tumutulong. Di ba nakita na kayo ng tao na bigay ng bigay? Diba? Lubhang generous. So bigay siya ng bigay. Pag bigay siya ng bigay, dun siya masaya. May mga ganun tao. Meron namang tao madadamot. Pag nagbibigay, parang lalagnatin. Merong ganun eh. Parang ako. may ganun, di ba? So magkakaiba tayo. No, sa tingin ko, na kay Doc Willie Ong mismo, kung alam kung ano ang kanyang kalalagayan ngayon at saan siya sasaya. Kung maiksi, mahaba, kung bibigyan ako ng Diyos ng 1 buwan, 1 taon, malay mo 10 taon, malay mo bigyan pa ako ni God ng 20 years. Alam mo yung mami ko, 13, 14 years bago kinuha ng Panginoon. So, mahaba pa yan. At siya po ay nagpapagamot lang sa Pilipinas, no? And matagal na po 'yon. So, considering na hindi pa maganda ang technology before and considering na medyo behind pagdating sa technology ang Pilipinas. So, kung sa abroad ka pa magpapagaling, baka may mas mataas ang chances mo or mas humaba pa ang buhay. Diba? Baka pag naayos to. Actually, ang dami naayos sa akin, ha? Kahit yung mga ibang sakit ko, yung mga varicose ko, nawala eh. Yung varicose ko, yung mga manas ko, lahat nawala eh. So, parang siya pala talagang gumugulo sa buong katawan ko. So wag niyo po akong pigilan. Kasi hindi naman para sa akin to, para sa inyo to.
Okay? Sanay na kayo sa mga korap na politiko eh. Try naman tayo ng matino. Yun, exactly. Pasok. Sanay na sanay tayo sa korap. Ako, sa akin, siguro it's about time for us to gamble. Lalong-lalo na hindi naman baguhan sa politika si Doc Willie Ong. Ibig kong sabihin, hindi pa siya naging senador or congressman sa aking pagkakaalala, pero tumatakbo na siyang madalas eh. 'Pag matagal ka ng tumatakbo at nagiging involved siya sa politika, eh, meron na siyang experience 'no. So, ako even though maliit pa yung experience niya, hindi ko siya kino-consider na bagito 'no. And it's about time na ah, kaysa naman boboto tayo ng trapo, ng korap. Eto na lang, sa akin na lang, hindi ko sinasabing korap itong mama na ito. Kayo ba iboboto niyo pa si Lito Lapid? Ang tagal na niyang senador. Ano bang napasa niyang batas? May nagawa ba yang mabuti? 'Di ba? Ngayon, kung kayo ay boboto na lang din, tingnan ninyo. Ako, siguro, boboto ko yung mga PDP. 'Di ba? Yung mga maka-Duterte at talagang mga oposisyon na talagang may paninindigan. Pero kung may sobra lang din kayong kailangan pang iboto at ang nahuhuling sobra nyo, pag pinagpipilian nyo, si Doc Willie Ong o si Lito Lapid, abay pambihira. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas. Yung ganyan, it's a very wise gamble kahit na wala pa tayong experience patungkol sa lakad ni Doc Willie Ong sa politika bilang senador, mas maganda siguro bigyan natin ng pagkakataon at bigyan natin ng tsansa kaysa naman yung ang tagal-tagal na paulit-ulit ng senador wala namang maayos tayo nakikita. Hindi nga umaattend halos ng Senate inquiry. 'Di ba? Shooting lang ng shooting. Ewan ko sa inyo, Doc Willie Ong o Lito Lapid? Kayong bahala. Try it once, di ba? Try nyo once. Sabihin, mahina si Doc. Paano nyo nalaman mahina? Utak nyo na siguro nahihinaan. My God. Hindi ka naman pwede banat ng banat na hindi nag-iisip. Di ba? Hindi ka naman pwede banat dito, banat dyan, banat dyan. Kita mo nga ngayon, yung mga senador at congressman, walang bumabanat eh. Halos walang bumabanat, di ba? Tama, mali, wala lang bumabanat eh. Pero ang gagawin natin, sa takbo natin, ang pinakakakaiba natin, explain ko po sa inyo, ay wala tayong campaign funds. Yun. Eto pa, isa pa yan, campaign funds. Nako, tigil-tigilan nyo ako ha. Maraming tumatakbo, wala namang planong manalo. Yung iba, gusto lang, fame whore lang, gustong sumikat. Baka vlogger, o baka politiko, o baka businessman, gusto magkapangalan. Or lalong sumikat, artista, kung ano-ano man. 'Di ba? May mga ganun. Meron naman, wala talagang planong manalo. Gusto lang yung campaign funds. Malaki kasi yung pumapasok na mga tao o mga negosyante na nagko-contribute para doon. Hinahabol lang yung matatagong pera. Naku! Tigil-tigilan nyo. Kaya nga yung tatakbo ka na wala ka naman talagang, alam mo wala kang kapana-panalo. Pero for the sake ng tatakbo ka ng ganun, hindi man lahat, posibleng habol niyan campaign funds lang. Hindi man lahat. Pero ito, yan sabi niya, hindi siya tatanggap. Ayaw niya ng campaign funds. Mula umpisa, hindi ako tumatanggap ni maliit na pera, ni piso kahit kanino. Bakit? Oras na tumanggap ka. Senado is ang funding ng Senado, minimum 100 million, 300 million, 500 million, 1 billion or more. Yan ang minimum budget. Tindi, no? Kaya nga may maraming nagsasabi sa akin, Coach Oli, takbo ka na. Takbo akong kongreso, senador. Hindi ko po kaya yung ganong kalaking pera. Hindi po kaya. Maybe, sasabihin nila, may magko-contribute naman. Naku, mahirap yun. At tumanggap ka nga naman,
saglit. Ayan, yan. Okay na. Yung 5 million, 10 million, sigurado may kapalit yun. 100% maniwala ka, may kapalit yun. At pagdating doon, magugulat na lang kayo sa mga decision ng senador nyo. Tama naman majority decision niya, pero syempre, pag yung decision para doon sa nagbigay sa kanya ng pera, ay medyo papaboran niya yun. Kasi correct, nagbigay sa tama kanya yan, ng tama pera yan. para manalo siya. Tayo, ayoko yun. Gusto ko manalo, walang campaign funds. Hayaan mo na sabihin na tanga ka. Gusto ko malinis eh. Gusto ko honest eh. Kung gusto nyo ng dishonest, gusto nyo loko, gusto nyo scamming, buhay nyo yun. Konsensya nyo yun. Problema nyo yun kay San Pedro, hindi ko problema. Alam mo, yan ang gusto ko sa mga politiko, hindi corrupt. Ngayon may nagsasabi, nako, Colts only! Meron bang politikong hindi mangunguha? Hindi corrupt or hindi mangungurakot? Nauunawaan ko po yung mga nagsasabi ng ganyan, no? Pero siguro na lang sabihin natin kung wala. Siguro yung mga tumatanggap lang ng donasyon na maliit pero may nagagawa. Meron kasi yung sugapan na, 'di ba? Sugapan na, buwaya na, wala pang nagagawa. Iniipit pa ng iniipit ang mga Duterte. Iniipit ng iniipit ang mga oposisyon o mga kalaban. Yan po ang mahirap. Ayun, di ba? Gusto ko gawing malinis eh. Di ba? So, hindi tayo tatanggap kahit kanino. Any of the tycoons, any. Pag hindi ako tumanggap at nanalo tayo, magagawa natin pinakamaganda sa Mismo. Pilipinas. Iyon ang mismo. Kasi kaya mga politiko natin, wala ka nang... Hindi makagalaw ng maayos kasi tumatanggap. Lalo na dun sa mga illegal. Pag tumanggap ka na sa illegal na mga negosyo, tatahimik ka na lang. Bakit? Kasi tumanggap ka ng campaign eh. Wala ka nang i-favor eh. Wala kang utang eh. Walang may hawak ng ulo mo eh. Diba? Walang may hawak ng ulo mo. Kaya nahihirapan yung mga kandidato, gagastos sila ng 200 million, 500 million, tapos, paano ang bawi? Diba? Paano babawi? Dadaanin na lang sa matamis na salita. Kaya kung gusto nyo makita, may corruption o wala, tingnan nyo nasaan yung campaign funds nila. Nandun yung sikreto. Okay? Ako, hindi tayo gagamit doon. Basta tulong lang. Pag nakaupo tayo, syempre yung health natin, bulok naman. Alam naman gano'n kabulok ang healthcare ng Pilipinas. Doon nga, bulok na eh. Pagdating ko dito ngayon sa Singapore, mas bulok pa talaga. Wala na. Milya-milya na. At hindi lang healthcare ng mahihirap aayusin ko. Healthcare ng mayaman aayusin din natin. Ngayon, gusto ko very honest siya, no? Kasi, alam mo, laging nagagahasa po ang mahihirap. Tutulungan ko mahihirap. Bababaan natin ang presyo. Sasigapin natin ang mga adik. Yung pala, sila ang magnanakaw sa mga mahihirap. Sila ang mga adik. Sila lahat. Mga plastic ginagahasa yung mahihirap, binibigyan ng ayuda para iboto sila. Yan po ay panggagahasa sa mahihirap. Pag tuwing eleksyon, nagagamit ang mahihirap. Ang ganda na sinabi ni Doc Willie Ong dito. Aayusin ang health system para sa mahirap. At hindi lang para sa mahirap, pati sa mayaman. Honest siya. Di ba? Hindi lang mahihirap, pati mayaman. Alam mo, may problema. Kasi kahit na mayaman ka, pag ikaw talaga nagka-cancer, naku, maniwala kayo. Masakit yan. Lalo sa Pilipinas. Mauubos dyan. Dyan yung tipong magbebenta ka ng lupa, kung meron ka, kung ano-ano. Para lang masagip mo. Ang laki po ng problema natin sa health system. Kaya yan yung sinasabi ko, posible baka makatulong si Doc Willie Ong. At kung manalo siya at maayos niya, maraming salamat. Pero pag hindi naman to trapo eh. Sa susunod, wag na natin iboto. 'Di ba? Wag na natin iboto. Palagay ko hindi naman ito yung mga tipo ng mga congressman o senador na mga abuso
sa kanilang kapangyarihan na kung sakaling siya'y palpak at hindi niya ma-deliver yung maayos ang health system, hindi ito yung, ay, kukuntsibahin yung mga ganitong senador, ay, kukuntsibahin yung mga ganitong congressman, at tirahin natin ang mga Duterte, tirahin natin si ganito, tirahin natin si ganyan, o ipitin natin si ganito. At sa tingin ko lang, wala sa personality ni Doc Willie Ong yun. At worst, baka ang mangyari dito, siguro at worst, no, hindi niya ma-deliver yung mga pinangako niya. Pero, hindi na siya dagdag pasakit pa sa Pilipinas. Pero malay natin, di ba? Ma-deliver niya pa. Kahit ikaw ay mayaman na mayaman, basta sa Pilipinas ka, late na late pa rin tayo. Kulang tayo sa equipment, sa gamit, sa gamot. Yan ang problema natin malaki. Yung mga gamot na ini-inject sa akin, yan ang wala problema sa Pilipinas malaki. lahat. Yun ang problema. Kaya nga chances dito, pag maluba ang sakit mo, patay ka. No? So yan ang Kaya sinabi ko, pag sa masolusyon. Pilipinas, patay na ako talaga. Lahat ng gamot na ini-inject sa atin, hindi lahat pala, karamihan, meron talaga mga malalakas na ini-inject sa akin, mga targeted cell therapy at iba pa. Dito, available. Sa atin, di available. So, yun lang po yung dahilan. Diba? Sasabihin, ba't pa siya tatakbo? Mag-relax siya tulad ko. Diba? Diyan mo nakuha yung sakit mo. Ba't mo sinabi nagkasakit ka dahil sa stress? Tunay naman eh. Bashing, stress, pwede magdulot ng sakit. Kaya sinabi ko rin nga sa inyo, huwag mag-bash ng ibang tao. Kaya ako rin sinabi yon bilang tulong sa mga kabataan. Teenager, 20s, di ba, may mental health problem, ang dami nagsusuicide, di ba? Stress sila. Kaya sinasabi ko, yan ang pangunahing problema ng mga kabataan ngayon. So, kayo may mga anak, bantayan nyo po kasi yan po ang very dangerous yan kasi grabe nga ang ano. Alam mo, mga Pilipino kasi, hindi lang Pilipino siguro, buong mundo, wala na silang pinipili. Babanatan ka sa social media, personal. Kaya ako, wala akong, hindi ko naging ugali. Kung sakali man tayo political vlogger at may babanatan tayo, binabanatan natin yung kanilang issue. Never ako naging personal. No? Hindi ko gusto na mamatay na sana yung mga politiko na yan. Wala akong ganun. Ha? Ang paghuhusga nasa Diyos. Ngayon, napakadelikado ng mga kabataan ngayon kasi kung anong dinadaanan ng mga politiko, yan ang dinadaanan ng kabataan. Ang problema doon, personal, hindi naman sila politiko, bata pa. Hindi nila kayang labanan yung ganong klaseng stress. No? So, bantayan niyo yung anak ninyo. Yan po ang isang bad side na nakuha natin sa social media. Banatan at personal po. Sana kung ako ay may maihahatid sa inyo, iwasan po natin yung pagiging personal. Kaya masama yung tao, masamang politiko, masamang vlogger, masamang negosyante, masamang artista, tirahin natin sila, banatan natin sila doon sa issue. Huwag personal. Ang stress, hindi lang nagkakos ng mental health problem, pwede mag-cause ng cancer at ibang sakit. Para matulungan sila, ma-highlight nga yung issue ng bashing in social media at nasasaktan yung kabataan natin. Tulong ko nga yun sa inyo eh. Kaya ko nga At sana maka-cope up yung Pilipinas, yung health system natin, yung technology, maayos natin. Alam nyo kung bakit nagkakaganito ang technology natin, bakit nagkakaganito. May connection po yan sa corruption. Huwag po natin kakalimutan. Kaya hindi tayo maka-cope up sa ibang bansa. Hindi lang sa health system, sa infrastructure, lahat sa peace and order. Kasi paano magkakaroon ng kapayapaan sa Pilipinas kung may mga adik na politiko? At itong mga adik na politiko, sila ang nagpapapasok ng droga sa Pilipinas. Ganun po sistema. Pag kalat ang droga sa Pilipinas, imposible mong maayos ang peace and order. Tingnan ninyo ang Davao, bakit mapayapa? Dahil nasolusyonan yung droga. Pero magbigay ka sa akin ng syudad na magulo, chances are, tingnan mo ang sitwasyon nila sa droga. Pasok ang droga sa syudad na yan. And chances are, involved yung mga nakaupo. Hindi man lahat, pero marami. Kaya, alam mo, ugat-ugat ang problema natin.
Corruption, isa yan. Eh siyempre, kung corrupt ka at may papasok na droga, malaking pera yan. May papasok na illegal gambling, malaking pera yan. Tatanggapin niya ng corrupt na politiko. Yan ang problema sa mga corrupt na politiko. Damay tayo. Damay ang kaliit-liitan hanggang kataas-taasan na Pilipino. Eh, speaking of droga, eto, latest news, wala pang balita sa mga tatakbo sa mga Duterte. At yan po ang inaantay ng marami. No? Inaantay po yan ng marami. Alisin muna natin si inaantay ng marami na may tatakbong senador sa mga Duterte. And until now, wala pang nagfa-file na mayor sa Davao or senator. Kasi pag may nag-file na mayor na sa Davao, makikita na natin more or less kung sinong tatakbo sa pagkasenado. Kasi sabi ni Mayor Baste, kung sakali tatakbo si Presidente Duterte bilang mayor, si PRRD bilang mayor sa Davao, doon lang siya tatakbong senador. So marami nag-aantay sa filing ni PRRD, marami nag-aantay sa filing ni Baste Duterte, marami nag-aantay sa filing ni Pulong Duterte kasi pwede rin sa Senado si Pulong Duterte, si Kong Pulong, 'di ba? Until now wala pa. Wala pang paramdam patungkol sa kung saan tatakbo itong tatlong Duterte na ito. Na sinabi ni BP Sara na before ay may tatlong Duterte tatakbo sa Senado. Si PRRD, si Baste at si Pulong. Pero until now, wala pa. So abang-abang tayo. Mukhang hindi lang tayo nag-aabang. Hindi lang yung mga matitinong tao nag-aabang. Hindi lang yung mga galit sa adik ang nag-aabang. Pati yung mga addictus nag-aabang. Pati yung mga inodoro nag-aabang. Pati yung mga abusado sa Pilipino nag-aabang. Bakit? Kasi yan po ang trending ngayon, Duterte. They are really watching the steps of Duterte. Pansinin ninyo, buong Pilipinas, especially yung mga politikong kalaban, pula, asul, puti, dilaw, pink, kung ano man, inaantay ang steps ng Duterte. Sama-sama po tayo at marami pa pong mangyayari ngayong weekend at hanggang October 8 patungkol dito sa pagpa-file ng Duterte and hopefully magkaroon tayo ng numero sa Senado. I really want na magkaroon ng Duterte diyan sa Senado dahil po yan po ay malaking maitutulong sa atin, no? Kakaunti na nga ang PDP. Ako susuportahan ko si Bato, si Bongo, Philip Salvador, ganun, parang ayaw ko Hindi pa, depende pa, tingnan natin kung ano maipapangako niya. At saka kaya kailangan pa po ng line-up, no? Ngayon, pag-usapan natin si Marcoleta. Ayan, ilagay po natin. Ako personally gusto ko 'yung bagamat may mga times na tahimik siya nung kailangan natin ang kanyang imik. Pero syempre kasi hindi lang lagi kang bakbak ng bakbak 'di ba? May timing din. And ngayon ay naninindigan po si Marcoleta, no? So para sa akin ilagay po natin si Marcoleta. Pero ito po'y walang pilitan. Kung ayaw nyo, okay lang. 'Di ba? So, yan po yung mga ako naman po yung magbibigay ng final lineup ko kung sino aking susuportahang Senado. Papakita ko sa inyo. Pero walang pilitan. Kung ayaw nyo, boto nyo po yung gusto ninyo. But as far as I'm concerned, malamang-lamang yung Team Bangag ay baka wala akong iboto or kung meron man siguro isa, dalawa. Hindi ko pa po alam. No, but sa ngayon, ayoko po nung Team Bangag. I'm just being honest. Again, walang pilitan. Basta kung anong aking argumento at ano ang aking opinion, ipapakita ko sa inyo at kayong bahalang pumili. Alam niyo sa channel ni Coach Oli, dito po ay walang pilitan. Wala tayong personalan. Dito ay issue-based lang tayo. Let's do this professionally. Okay? So, wag po kakalimutan. Sa mga hindi ka pa po subscriber, subscribe kayo, Coach Oli News PH. Abangan ninyo ang mga latest na balita at ating bibigyan ng salaysay at sa opinion ang mga balitang dumarating. Muli po, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, Coach Oli, at suportahan po natin patuloy ang SMNI. God bless everyone.